nga, since meron bakanting space dito, sukatin muna natin. Maglalagay tayo ng ng lamesa, editing table natin, dahil may natira pa tayong mga kahoy. Ayan, nauulanan na dyan at mababakbak na, sayang naman. So gawin natin siyang lamesa. So yon, dahil sinukat, tandaan nyo, huwag nyo po kalimutan na sukatan yung mga ilalagay ninyong lamesa, since halos parehas na rin naman yan. Baka hindi ko na puputulin to. Yung lapad, okay na rin naman yata yan. So wala na akong gagawin dyan. So ang gagawin ko na lang dyan is yung paa na lang. So kunin nyo yung height, sukatin nyo, then yan nga, lagi nyong yan naman yung kabilang paa, sukatin nyo kung kakasya. Then pag okay ng lahat, ikakat na natin. Yung gamit ko dyan na pamputol is jigsaw, kasi yun yung meron tayong gamitin na natin. Then wag nyo pong kalimutan sukatan bago po ninyo putulin. Yan, pag okay na ang lahat at sure ka na, putulin mo na. Then tingnan mo, since electric yan, ingat lang sa paggamit. O baka may magsabi medyo tabingi yung aking jigsaw. Luma na kasi yan, pagtsagaan na, since nandyan naman yan, nasa paggamit na lang yan siguro. So ayun, nilagyan natin ng tukod sa dulo, baka mamaya mabali naman yung pinuputol natin. So ayan, nagsishake na siya. Tinukuran ko na lang, hinawakan ko na lang para hindi mag-shake. Tapos yun na nga, pagkaputol, huwag ko nang sukatin. Ito na lang din gamitin natin pang sukat para pantay. Yan, then guhitan, then putulin ulit. Yan, yung mga tira-tira ng kahoy ninyo, pag may mga tira kayong mga kahoy, yan kasi ay natira po yan na kahoy nung ginawa namin yung cabinet. So sayang naman, maulanan. Alam ko nagsisimula na tong mag-bubbles, since nababasa siya. Then yun, yan, ilabas na natin yung ang gamit kasi natin dito is mga black screw. Hindi tayo gagamit ng mga pako. Yan, ilagay na po natin, i-adjust na natin yan. Hindi po yan paid advertisement, baka naman. So yan, yan, pag gumagamit ako ng kahoy, pag gumagawa akong kahoy, lagi ko silang dinidikitan. So wood glue po ang nilagay ko dyan. Then yan, hindi po ako nagpe-pre-drill ng butas, diretso na po yung yung screw na yan. Ang gamit ko dyan na screw is 2 inches na black screw. Yan, i-glue, tapos ilagay. Assemble na lang yan. Totoo nga, wala pang 15 minutes ko ginawa yan. Mas matagal pa yung pagpe-prepare, paghahanap ng mga gamit mo kaysa dun sa paggawa mo Tapos yun na, di ba nakatayo na? Tapos ilalagay ko na lang yung patong. So bago nyo naman ilagay, ayan, pinakita na nga, bumuka na nga yan, nag-start na siyang bumuka dahil nababasa nga ng ulan, di ba nga nag-uulan nung nakaraan. So yan, idikit natin yung bumuka. Tapos bago natin yan ilagay, sukatin muna natin kung nasaan po yung gitna niyan, para kahit papano naman, ayan, yan. So yan, bilang-bilang siya dyan para makuha yung gitna. Tapos yung paa naman niya, kunin din yung gitna para magtugma. So bago ilagay, yung pandikit pala na yan, inano ko lang yan, wood glue yan, na ewan ko, pero dinidilute ko ng
konting tubig yung wood glue ko para pag matagal na hindi ginagamit, hindi tumitigas po yan Tapos sinalin ko lang yan dyan sa lagayan ng ng ketchup. So yun, nilagyan ko muna ng isang tornilyo yung na bumiyak, lumobo. Tapos yan, ilagay na lahat. So habang nilalagay yan, ewan ko, pero mas okay sa akin pag gumagawa ako ng kahoy is yung mga screw, para just in case in the near future at ayaw mo na yung lamesa mo na yan, pwede mo pang i-dismantle yan, pwede mo pang gamitin yung kahoy sa susunod na project mo. So ayan na, nakalagay na siya dyan, diba? Yan yung sukat natin kanina. Sinukat ko din yung baba dahil may saksakan dyan. Then alam ko may natira pa akong wallpaper. Ayaw ko yung kulay nito, masyadong dark, pero since ito yung available natin dito, wag na tayong mag-inarte. Ilagay na natin siya dyan. So ang paglalagay naman ng wallpaper, madali lang naman. Sukat mo lang naman yung niyan yung gilid yan. Pantayin mo lang yan dyan. Tapos idikit mo na yung dulo-dulo pag nakuha mo na yung pinakasukat niya. Tapos tanggalin mo yung pinaka papel niya sa likod. Yan. Habang tinatanggal mo yung gilid, kailangan, tapos kung kaya ninyo, punasan para walang bubbles. Wala pong bubbles yan. So sa gilid muna or sa gitna nyo po muna siya punasan para mawala yung bubbles nung wallpaper. So yun, diba, tinapon niya lang dun sa gilid, napakadugyot. So yun, set up yung tablet lang po yan. Tapos yun na siya. Sa mga nagtatanong, ayan na po yung final niya, 'di ba? Kabago-bago, makalat na agad. So, 'yun. Sa mga nagtatanong, medyo daw mataas. Yes po, mataas po 'yan kung sa normal na lamesa dahil nga po sinukat ko po dito sa aming apakan. Ayan, apakan po 'yan ng lamesa. Para hindi para mahugot pa rin yung na yan. Dyan po yung lagayan ng ng mga labahin, laundry basket. So yan, ito yung unang video natin na gamit tong setup natin. So pakita ko sa inyo yung setup. So dito lang yung computer, wala lang, ito lang yung setup. So yung ilaw natin, natalikod siya dun, masyado siyang maliwanag. So okay naman yung niya, para kunyari ilaw siya sa labas. So yan yung pinaka setup natin ngayon, guys. So hopefully mag-i-start tayo mag-edit dito sa lamesa natin. So dito tayo kukuha din ng mga reaction videos natin, guys. So yun, tingnan natin kung kung magiging productive ba tayo dito sa bagong setup natin. So, yan. Diyan, ito yung pinakauna. Anong date ba ngayon? It's July 29, if I'm not mistaken. So, yun. Yun yung una natin. Tingnan natin. It's been 4 years na nagpo-post ako sa YouTube dito sa page na to. So, try natin i-update itong mga videos natin dito sa YouTube, guys. So, well, anyways, pasensya late yung mga mga post ko. So, siguro yung una kong i-edit dito sa video na to is yung kung paano ko ginawa yung lamesa na to. In 30 minutes lang yata to, o 10 minutes. So, madali lang to kasi mga scrap lang tong lamesa na to, tapos pati yung mga natirang mga wallpapers ko. So, pinagdidikit lang natin. So, well, anyways, guys, pasensya late yung mga uploads natin. Sobrang tagal, 4 years yata. Or, ilang buwan, ilang taon din tayo bago nakapag-post ulit. So,
So, hopefully sana masundan ng masundan, guys. So, yan. But anyways, welcome back. This is Libert Galarion with the Y.